sa'yo. Basta kasama kita, walang kailangan pa, wala nang Hello, mic testing. 1, 2, 3, 4, mic testing. 1, 2, 3, 4, mic testing. kasama. Mic testing. 1, 2, 3, 4, mic testing. Magandang hapon mga kababayan all over the world. Narito mga balita dito sa Mabuhay Radio Japan Worldwide News ngayong June 2, 2020. Ako pong yung mga kasama sa Impapawid. Ako po si Admar Stabilio. Napauwi na ng pamahalaan sa kanilang mga probinsya ang mahigit 24,000 overseas Filipino workers na na-stranded sa quarantine facilities sa Metro Manila.
Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, batayan niya sa datos 24,028 OFWs na ang nihatid ng pamahalaan mula May 25 hanggang May 31. Sa bilang nito ay mayroon na 9,143 ang naihatid by air at 378 naman ang sea travel. Ibig sabihin, naabot na ng pamahalaan ng isang linggong pulugit ng Pangulong Rodrigo Duterte na pauwiin ang mga stranded OFWs na nagnegatibo sa sakit na at dumaan sa 14-day quarantine. Ito ay sa pamamagitan na rin ng order ni Labor Secretary Silvestre Bello III na bumuo ng task group para mapabilis ang paggalaw ng OFW sa iba't ibang quarantine facilities patungo sa kanilang mga tahanan pati sa mga outbound process. Sinabi naman ni Labor Undersecretary Claro Arellano na mahigit 700 milyon na ang nagastos ng Department of Labor and Employment o DOLE sa repatriation, transportation, accommodation at pagkain ng mahigit 30,000 nagbabalik na OFW. Samantalang kaso ng COVID-19 ng mga Pinoy abroad ay lumubo na sa 5,184. Umabot na ang bilang ng mga Pilipino abroad na nahawa sa coronavirus disease 2019 sa 5,184 matapos maitala ng Department of Foreign Affairs ang 2,300 na mga bagong kaso. Abay sa report na ilabas ng DFA, ang pagtaas ng bilang ay bunsod ng late reports na nakarating sa Philippine Post sa Middle East kung saan maraming host governments ang nagpatupad ng strict data privacy at confidentiality rules. Ngunit sa kabila ng pagtaas ng mga bilang ng COVID-19 cases, wala umanong naitalang bagong fatality. Habang bumaba ang bilang ng death toll mula 340 sa 339 dahil sa delisting ng isang nasawi sa Europe. Dagdag pa sa report na 1,176 ang bilang ng bagong recoveries na may kabuang 2,151. Yan. Samantala, anti-terror bill, huwag pangambahan ayon kay Defense Secretary. Yan. Wala dapat ikatakot at ipangamba ang publiko hinggil sa iminumungkahi na Anti-Terrorism Act. Ayon kay Defense Secretary Delvin Lorenzana, walang basihan ang mga lumalabas na kritisismo hinggil dito. Paliwanag ng kalihim, may mga inilatag silang proposed measures at may sanksyon para doon sa mga law enforcers na mga abuso ng kanilang otoridad at kapangyarihan. Dagdag pa nito na may sapat na provisions na nakasaad sa panukalang batas hinggil sa karapatang pantao na nakapaloob sa anti-terror bill. Una nang inihayag ng kalihim na ang HSA of 2007 ay may tuturing na walang ngipin at hindi nakakatulong, hindi raw responsive sa banda ng seguridad na kinakaharap ng isang bansa. Samantala, hinimok naman ni Interior Secretary Eduardo Año na dating pinuno ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na suportahan ang nais nasabing bill dahil very timely ito. Ibig sabihin, napapanahon daw, sabi ni dating ni Secretary Eduardo Año. Ayon kay Año, talagang banta sa seguridad ang mga terorista. Hindi lamang sa bansa kundi maging sa buong mundo. Maging si Pangulong Rodrigo Duterte ay sinertipikahan na rin itong urgent bill para mapabilis ang pagpapasa ng Kongreso. Ayan mga balita mga kaibigan. Yung mga nanonood sa atin, lalong-lalo na yung mga kasama natin sa Uplan Bayanihan, ay pakishare itong ating broadcast ngayon nang sa ganun ay mas maraming marating itong ating pagbabalita ngayong hapon na ito mga kababayan na nandyan sa iba't ibang dako ng mundo, yung mga tinuruan namin mag-report kung paanong tamang pagre-report. Kaya standby lang kayo dyan. Kung meron kayong time, ay magparamdam kayo sa akin at magbigay kayo ng report ngayong hapon na ito mga kababayan.
Samantala yung virtual enrollment ng DepEd, umarangkada na. Umarangkada na mga kababayan. Nagsimula kahapon Hunyo 1 ang virtual enrollment para sa mga klase sa bansa habang may coronavirus crisis. Nakasaad sa DepEd Order number 008 na dapat walang face-to-face interaction sa unang 2 linggo ng enrollment ngayong buwan maging sa mga lugar na hindi masyadong tinamaan ng COVID-19. Papayagan ng physical enrollment sa 3 linggo basta kinatuwang ang lokal na gobyerno. Ayon kay Education Secretary, maging physical appearance in school of enrollment purposes shall be the last option for parents of guardians of learners. Yan ang sabi ng kalihim ng DepEd. At ang sinasabi nga rito ay dati raw ay dagsa yung mga magulang na estudyante sa mga paaralan kapag kayong ganitong mga enrollment. At nagkakaroon po dyan ng mga brigada eskwela. Pero po ngayon ay hindi natupad dahil nga po dito sa COVID-19. Ayon din sa Department of Education, nakaalaan ang isang buwan ng Hunyo para sa enrollment pero mula Hunyo 1 hanggang Hunyo 15, tanging remote enrollment lang ang ipapatupad. Mga kababayan, makinig po kayo, lalong-lalo yung mga may mga anak na mag-aaral na naman, magpapapasukan na naman. Hindi pa man nag-umpisa ang formal na enrollment, marami na umanong magulang ang nagpahayag ng pagnanais na ituloy ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Ang Region 7 ay 75% na project enrollment na na-attain na at saka may mga eskwelahan na overbook ayon kay Secretary Leonor Briones. Yan po mga pagbabago sa school opening itong 2020 dahil alam niyo naman po talagang merong yung sa COVID-19. Pero ang sinasabi ng mga eksperto kanina, yung mga tinatawag na homeschool, maganda rin naman daw ang epekto yan sa mga anak. Kailangan nga lamang ay matutukan yung mga ganyan. Nakatakdang magpatupad ang mga paaralan sa darating na pasukan na magsisimula sa Agosto 24 na mga alternatibong paraan ng pagkatuto matapos ipagbawal ang face-to-face learning dahil sa COVID-19. Ayon naman kay Education Secretary Nepomucemo Malalwan, maglalabas ang kagawaran ng mga alituntunin para sa mga hindi pa makakapag-enroll. Ang mahirap kasi dito mga kababayan, ito po yun sinasabi ng gobyerno yung tinatawag na blended program, yung kung ano-ano mga paraan na para matuto yung mga estudyante. Ang problema na lamang at lalo yung paggamit po ng computer, mga laptop, yung mga tablet na sinasabi para matuto yung ating mga anak. Ang problema naman, mahina yung internet sa ating bansa. Paano mo mangyayari yun? Hindi naman lahat po ng mga Pilipino may kakayahan pong bumili ng laptop o cellphone para sa kanila para makapag-aral yung kanilang mga anak, di ba? Sabi nga ng Pangulo, makinig sa radyo, makinig sa DZRH, okay, dito sa MRJW, dito sa Mabuhay Radio Japan Worldwide. Hello, magandang hapon sa iyo, Ma'am Ruby Ruan Cristobal. Anong meron dito? Sinasabi ni Santi Barli Abu Dhabi. At ito po balitaan po tayo dito, kabayan, kung nasaan ka ngayon. Anong ka sa Abu Dhabi, makinig ka rito at i-share mo na rin ito. Nang sa ganun, malaman mo pala merong siguro first time mo lang mapakinggan itong Mabuhay Radio Japan. May mga balitaan po tayo at mga serbisyo para sa mga OFW. At ngayong hapon ay nagbabalita po tayo ng mga latest na mga kaganapan sa ating minamahal na bansa. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi rin po sa buong mundo, kabayan. Yan po si Sante Barli Abu Dhabi. Hello, good PM. Antian, pakishare sa group, yung ating yung group, hindi sa group chat, yung sa timeline, and then tinatawag ng mga eksperto na watch party na rin, watch party. Ito ang magandang balita. Ito yung ang buwis, yung sabi ni Senador Amy Marcos, buwis sa gamit at serbisyong digital, isang tabi raw muna, tanggalin lang na muna, sabi ni Senador Amy. Ito yung ating nakuhang istorya mula dun sa Sayanit. Maantala ang pagsulong ng edukasyon, tulong. Yung pagsulong ng edukasyong tulong pangkalusugan at paglikha ng negosyo at trabaho sa panahon ng COVID-19 kung bubuwisan ng gobyerno ang lahat ng gamit at serbisyo sa tinatawag na digital economy.
o kalakalang online sa bansa ayon kay Senador Amy Marcos. Binanggit ng senadora ang dalawang panukalang buwis kabilang ang 10% tax. 10% tax sa lahat ng imported na gamit na isinusulong ng Department of Trade and Industry at ang tax sa mga negosyo at serbisyong digital na isinusulong naman sa Kongreso. Sinabi ni Marcos, chair ng Senate Committee on Economic Affairs, ng paglikom ng pundo laban sa COVID-19 gamit ang pagbubuwi sa isang double-edged sword. Di yata tamang panahon ng pagpapataw ng mga bagong buwis, sabi ni Marcos. Hindi raw tama ang sinasabi niya, no? At dahil sinasabi na habang maraming naghanap ng tulong, diskwento at palugit sa utang dahil sa mga nababawasan kita ng dalawang trabaho. Sabi nga Marcos, o tama nga naman, sabi ni Senadora, na hindi napapanahon yung mga ganyan na pagpapataw sa mga buwis dahil nga naman maraming mga nawalan ng trabaho, yung mga hindi nakapasok at yung iba naman negosyo nabawasan yung kanilang kita, di ba? Ganun po yan. Ipapasa lang ng mga negosyante ang halaga ng tax sa mga mamimili na karamihan ay mahirap lamang o middle class. Ayon yan kay Senadora Marcos. Ang mga digital services online na serbisyo sa pagkukonsulta sa doktor, edukasyon at ng e-commerce o bentahan sa internet ang nagiging pangkaraniwan na, sabi ni Marcos, kung saan ang mga digital na produktong imported gaya ng cellphone at laptop ay hindi tinuturing na luho kundi pangangailangan na ngayon. Yan po yung mga bago nating mga nakalap na mga balita. Ha? Yeah. Yung mga partner natin sa pagbabalita, yung mga nakakalat na mga correspondent natin sa Australia, sa Hong Kong, meron pa tayo dyan sa Claveria, Cagayan, sa aming minamahal na bansa bayan. Dyan sa, siyempre, pag sinabi mong Claveria, dyan po yan sa Cagayan, mga kababayan. Ha? Magparamdam kayo sa akin, pagre-reporting ko kayo rito. Ha? Habang tayo magbabalitaan, magkakomentuhan, yung mga iba-ibang mga balitang ating nakalap mula sa bansang Pilipinas at siyempre at sa ibang dako ng mundo kung saan meron pong OFW. Aba yung redistricting ng Rizal, lusot na raw sa kamera. Lusot na sa kamera. Ito po yung sa San Mateo, 3rd District, Rodriguez, Support, at 1st District naman, Manatili, Cainta, Anguno at Binangonan. Ito po yung mga bagong mga nakalap nating balita. Okay babe, stand by. Aprobado na sa ikatlo at final na pagbasa sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong hatiin sa dalawang distrito ang ikalawang distrito ng lalawigan ng Rizal. Taga dyan po kami sa Rizal. Sa ilalim ng House Bill number 6222 na inakda ni Rizal 2nd District Representative Fidel Nograles, ang mga bayan ng Teresa, Morong, Carduna, Baras, Tanay, ang mga taga Rizal, Tanay, Pililya ay mananatili sa ikalawang distrito. Yan. Habang ang bayan ng San Mateo ay 3rd District at Rodriguez ang siyang gagawing 4th Congressional District. Ibig sabihin, pagkati-atiin itong lugar na to. Malaking kasi yung Rizal po yan. 13 lalawigan at isang syudad. Kabilang po yan yung Antipolo City. Una nang inaprobahan sa 16th Congress ang redistricting sa Rizal na inakda noon ni Representative Isidro Rodriguez na naglalayong hatiin sa dalawang distrito ang 2nd District, subalit hindi umusad sa Senado.
Samantala sa 18 Congress, muling inahin ni Nograles ang panibagong bersyon sa halip na dalawang distrito, ginawa niyang 3 sa kanyang panukala. Samantalang mananatili ang mga bayan ng Cainta, Taytay, Angono at Binangunan. Taga dyan po si Tita Elma Morales, yung nagmamayari ng lupa dyan sa Angono, na isa ring journalist. Ano? Taytay, Angono at Binangunan sa 1st District ni Congressman Jack Duawit. Ang paglikha ng karagdagang distrito ng lugang ito ng pagtaas ng pondo para sa lalawigan na maaring magamit sa mas maraming programang pangkalusugan, pangkabuhayan, edukasyon at infrastruktura at dagdag pa ng pondo para sa ospital, gamot at iba pang tulong pinansyal. Kita nyo naman. Sa ilalim ng Article 6, Section 5 ng 1987 Constitution, 250,000 ang kinakailangan bilang ng populasyon bago maaring malikha ng isang bagong distrito. Ito pala yun, 250,000 muna. Kailangan umabot sa 250,000. Sa pinakahuling census noong 2015, umabot na sa 369, lagpas pa, 369,222 ang residente sa Rodriguez, habang 2052 naman, 250,527 individual ang bayan sa San Mateo. Yan po yung mga kita. Napakalaki po kasi lugar po yung Rizal. Matagal din ako nag-cover dyan sa Rizal na yan. Mula dyan sa yung Rodriguez Rizal, malapit lang po yan sa sa Fairview. 20 lugar magkakatabi yung San Mateo at saka Rodriguez Rizal. Pero pag papunta ka na po ng Antipolo, dadaan ka ng Marikina City bago ka makarating ng Antipolo. Dadaanan po yan. Yan po yan. Samantala, yung Mandaluyong City raw government naglabas ng panuntunan sa pamasahe ng tricycle at mga sasakyan. Akala nyo para kayo tayo nasa Pilipinas lang, dahil mga balita po natin na nakalap ngayon ay mula dyan sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila. Sa Maynila po yan. Itong balita natin po ngayon sa Mandaluyong City. Nagbabala ang pamunuan ng Mandaluyong City government na mayroong kaakibat na multa na 1,000 pesos. Ang multa ng bawat paglabag sa guidelines na suportado naman ng City Ordinance habang umiiral ang new normal ang lungsod. Alam nyo kahapon yung pasimulan ng new normal na tinatawag, yung GCQ na modified. Maraming tinatawag na GCQ, MCQ, nakakalito na tuloy. Ay nagkaroon ng hindi maganda kasi walang masakyan yung mga papasok mong mga kababayan natin sa kanilang mga trabaho. Nagkandaloko-loko. Nakita niyo naman sa Facebook yung mga sineshare. Sabi nga, para tayong bumalik sa unang panahon. Kasi nung ako'y kabataan pa lamang sa aming bayan, sa aming probinsya, ganun po ang estilo ng pagsakay ng sa sasakyan para makarating ka dun sa bayan. Makikisabit ka lamang at gano'n, nakaupo ka lamang doon sa sahig ng truck. Ganun po ang buhay noon. Pero ngayon sa panahon ng teknolohiya na sinasabing maunlad yung ating bansa, pero nangyayari po yan. Ibig sabihin, hindi po talaga handa yung ating gobyerno. At sasabihin na naman itong mga DDS na ito na naman si Edmar na nagngangaw-ngaw naman dito sa ating gobyerno. Yan po talagang totoo. Yan po ang totoo. Hindi po kami tatahimik at hanggat may nakikita kami mga ganyan. Yan po ang aming rule sa mundo. Kaya yung mga nagmamagaling na sinasabing binabanata ng media kung ano yung mga ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, yan po ang aming mga trabaho. Ayon kay Mandaluyong City Mayor Menchi Abalos, sa ilalim ng Ordinance Number 779 Series 2020, ang public utility tricycle ay mayroong minimum na pamasahe na 20 pesos. Yung mga taga Mandaluyong dyan, mga kaibigan natin dyan, sa Mandaluyong, matagal ako nag-cover dyan sa Mandaluyong City. At kapag sumobra ang singil ng pamasahe, ay may kaakibat na multa. O naman, wag naman kayong maniningil ng sobra mga tricycle driver. Yung tama lang din. Kasi naman, lalong-lalo na ngayon, COVID, may COVID, yung pandemic pa rin, nandyan pa rin, hindi pa rin nawawala, at hindi pa normal yung buhay ng ating, hindi pa normal yung ating buhay dyan sa Pilipinas. Kaya naman maging fair po tayo. Alam niyo po kung parehas po tayo naghahanap buhay, yung bang malinis yung ating, walang halong kalokohan yung ating paghahanap buhay, ay pagpapalain tayo. Mas marami pang biyayan darating sa ating, di ba? Sa halip na kumita ka ng 100, baka namang mas malaki pa yung kikitain mo. Nanonood yata sa akin si Chris Capulto dun sa Amerika, nanonood sa akin. Yung isang magaling din na reporter ng DCRS nung araw, Paliwanag ng alkalde, maliban sa pamasahe ng mga tricycle driver, kinakailangan ng isang pasahero lamang
ang sakay ng tricycle maliban na lamang kung ito'y emergency. Lalo na sa kalusugan, ang pasahero ay dapat mayroong quarantine pass. May parang sabi nung mga wala na raw quarantine pass. Employment ID at face mask at ang biyahe ng tricycle ay magsisimula yung biyahe ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, kung saan ang driver ay kinakailangan magsuot ng face mask at protective gloves sa lahat ng oras. May harang na plastic sa pagitan ng driver at pasahero. Sana mamaya kita tatawagan Steven, standby ka lang yan ang sinasabi natin, di ba? Hindi pa handa talaga. Kasi nga yung sinasabi diyan na magsuot ng face mask, protective gloves, iba na siguro yung sabi ko kay Rambone na picturean yung tricycle na sa ganun makita natin yung itsura ng tricycle na diyan, yung tricycle driver o yung itsura ng kanyang tricycle kapag kayong itong new normal na tinatawag. Di para para ka nang nasa ibang planeta niyan pag ganyan ang itsura ng tricycle mo, no? Sabi pa ni Mayor Mency Abalos na dapat mayroong common box para sa bayad at sukli. Meron ding, ibig sabihin yung common box, ilalagay mo na lamang yung pera mo doon, yung pamasahe mo doon sa isang box. Hindi mo na iabot ni katulad dati na para kayo nagsasek hand na nung tricycle driver pag inabot mo, di ba? Parang ganon. Ngayon, ilalagay mo na lamang. Yun po mga kanilang mga patutunan. At mayroong common box para sa bayad at sukli. Mayroon ding 70% na alcohol na ibibigay sa mga pasahero. Gagastos pa yung tricycle driver na to sa alcohol. Mababawasan pa yung kanyang kita, mga kababayan. At kailangan daw ilagbok ang pangalan ng pasahero, araw at oras ng pagsakay. Napakahirap na maging tricycle driver ngayon sa Mandaluyong. Ay Mayor Abalos, si Benhar, kaibigan natin yan si Mayor Benhar. Siya ang nakapo ngayon yung kanyang asawa. At ng araw at oras ng pagsakay at dapat ay nakalagay daw sa harapan ng tricycle ang fare matrix, ibig sabihin yung pamasahe at guidelines ng naturang ordinansa upang makita ng mga pasahero. Git ng alkalde na mahalaga na ma-disinfect ang tricycle pagkatapos ng bawat biyahe at dapat ay mahigpit na ipatutupad ng mga operators ang naturang panuntunan at tiyakin ang kanilang driver ay malusog at ligtas na sa sintomas ng COVID. May mga tricycle driver na mga adik. Paano po yan, Mayor? Pinayuhan din ni Abalos ang mga pasahero na sumakay na lamang sa mga tricycle na may ID sa harapan at may health clearance certificate sa mga na nakasaad na sumasailalim sa COVID-19 testing at pumasa. Yun ang pumasa. Ibig sabihin na pumasa dun sa medical testing yung driver, yun ang nakalagay po yan. Pero napakahirap po yata ang gawin yun na Mayora kasi yung alcohol dapat kayo na po mag-provide yan, bigyan yung mga tricycle driver, mababawasan pa yung kanilang kita. Unang-una, napakamahal po ang alcohol, di ba? Di po ba? Mahal po ang alcohol. Magandang hapon kay Mil M&M, taga Mandaluyong ito, si Mil M&M. Standby lang dyan Roger Antonio Marzano, si Gina Caneo, magandang hapon sa iyo dyan sa Italy. Kamusta dyan sa Italy? Si Habibi Estabillo, si Kablad, kamag-anak ko to, si Habibi. Dyan sa Dubai naman dito si Habibi. Si James Estabillo, magandang hapon sa iyo. At si Otits Sumar, si Mark Mina, nanonood din sa atin. Hindi ko na patatagalin yung mga pangalan kasi baka bigla kayo magbulasan. Si Nanette C. Si Mark Mina, nanonood din sa atin. Si Ryan Christopher Sorote. Ito'y mamamahayag din mula dyan sa Cebu. Si Ryan, parang hindi ako nagkakamali, parang DYRC yata ito. Si Ryan. Kapatid, Ryan, kumusta ka? Si Charlie Estabillo, Habibi Estabillo, ang dami nanonood sa atin, Diyos ko. Si Pamsi, ay, kumusta teacher? Pamsi, na taga UST. Si Mami Adlin, kumusta yung ating signal dyan? Malinaw ba tayo napapakinggan dyan? Yung boses ba natin, dumadagundong pa rin ba dyan sa inyong mga cellphone? Dumadagundong pa rin ba na parang linilindol kapag nanonood kayo ng Mabuhay Radio Japan Worldwide? Magandang hapon po sa iyo, Ma'am Carmen Agnes Canafranca Wakamatsu. Maraming salamat po, mga kaibigan natin yan dito sa Japan, na mga lumalaban po yan sa katotohanan. Si Hasi Estabillo, magandang hapon sa iyo. Si Edmar Balagtas Estabillo, puro ka mag-anak yung nanonood sa akin. Grabe.
Si Mami Betty Makugay, Mami, mother ko po yan, si Mami Betty Makugay Estabilio. Magpagaling ka, Mami, ha? Standby ka lamang, hindi kami makalabas dito para padalang ka namin ng lapad-lapad. Malayo yung padala ng pera. Standby lang dyan, ha? Si Carlo J. Estabilio, si Maria Ponti, yun ang gusto ko sa mga DDS na marunong sila, mga sports sila. Pagka may debatehan, nakikipag sports naman, hindi mga bastos. Ano? Hindi, kasi mga ibang DDS, ito totoo lang pinipersonal ka na pagka yung mga ganun mga usapan. Ha? Yung mga usapang political, iwasan po natin yun. Ano tayo? Ang political is a political, huwag na yung personalan. Magkakaibigan po tayo. Yan si Ma'am Maria Ponti na mahaba yung aming discussion dun sa comment sa post ko. Pero ganun pa man bandang huli, may respeto. Pinakinggan nyo yung aking mga paliwanag. Ako naman pinakinggan ko. Ang bandang huli, magkaibigan pa rin kami. Dapat ganun, walang pikunan. Di po ba? Di po ba Ma'am Maria Ponti, si Ma'am Marie? Si Edna Estabilio, ng kapatid ko rin, nandyan po si Aned Amanes, dyan sa Hong Kong. Tanggalin natin yung sounds para marinig yung aking boses. Tanggalin mo, technician. Itong technician natin dito, standby ka lamang dyan. Standby ka lamang, maging ready ka lamang para nang sa ganun maganda yung ating broadcast ngayon. Napakarami paling nanonood sa atin ngayon, grabe. Hello Marciano Manil, mamaya na tayo magbasa ng balita. Alam mo naman De La Cruz, Al, kamusta ka na dyan nandiyan ka ba sa Maynila, sa Quiapo? Kamusta ka na? Hindi natin nakita si sino ba daw nandito? Si Maria Mada, kamusta ka na? Bigyan niyo ako ng feedback po, maganda po yung signal ng ating boses dyan kasi meron tayong sinusubukan pa rin tayong itong ating mga tunog ngayon kung talagang malinaw kasi nung nakaraang mga broadcast ang sinasabi ay umihina, lumalakas. Kaya minsan gusto namin po mapapaganda yung aming serbisyo. Hello, magandang hapon kay Jordan Estabilio Galindez, Exerdisa, nanonood din sa atin. Si Ogie Castrillion, magandang hapon sa iyo. Si Blessy Rivera, si Hart Desecada, si Hali Estabilio, si Roland Estabilio Villanueva. Grabe, napakaraming nanonood sa atin. Bukod dun sa nanonood din sa aking may bahay na si Love Grace Gracias, nanonood sa atin. At live. Okay, sige. Standby. Binabasa ko lahat. Hindi natin paliligtasin yung mga nanonood sa atin ngayong hapon na to para sa ating mga balitahan, kwentuhan, kumustahan po tayo habang nagbabasa tayo ng mga balita at kakomentuhan po natin. At yung pong mga warrior po ng Oplan Bayanihan 2020 ay pakishare nyo yung ating broadcast yan, ating broadcast nang sa ganun malaman ng inyong mga kamag-anak na kayo pala ay kabahagi na ng Oplan Bayanihan 2020. Dito po yan sa Mabuhay Radio Japan Worldwide na talaga namang umaalingwa na yung ating boses saan man dako ng mundo. Bagamat nag-umpisa pa lang tayo, ang sabi ng ating technician ay 46 individual na, halos 50,000 individual na yung nakakapanood ng ating broadcast. Ganun po yung sukatan, yung mga barometro ng broadcast at maganda yung feedback sa atin ng FB ng malinis. Walang kumukontra sa ating broadcast. Wala yung nagagalit sa atin. Excellent. Kasi mayroon ditong feedback yung FB pagka yung mga ano-anong pinagagawa mo sa broadcast mo. Mayroon silang hindi. Naliwanag dito sa Ibaraki. Okay. Maganda. Maraming salamat po. At ang sinasabi nga natin dito, binatest natin sa ating engineer yung feedback ng FB at saka yung alam nila yung mga ganyan alam nila yung sukatan mga magagaling sa computer, alam nila, nalalaman pala nila yan. Hello, sabi ni Pastor Robert Akagisi Berba, maliwanag rin dito sa Ibaraki, Japan, loud and clear, 5x5 sa salitang radyo, 5x5. Magandang hapon sa iyo, Red Kapusan. Red Kapusan, clear sir, excellent dito sa Cagayan Valley, taga Claveria, Cagayan. Kumusta dito Claveria, Cagayan, Kabsat? Isang guro itong nanonood sa atin. Isa sa mga correspondent natin dyan sa Claveria, Cagayan na isang guro po yan. Isang guro, hindi yan just. Pero correspondent po natin siya. Pinakaunang positive case sa Coner na Apayo na Itala, ang pasyente. Ito yung kanyang pinadala sa atin ni Red Kapusan. Pinakaunang positive case sa Coner Apayao na Itala, ang pasyente ay nasa pangangalaga ngayon ng Cagayan Valley Medical Center, sabi ni Red Kapusan. Gambate Edmarsan, sabi ni Ate Ma'am Carmen Agnes Canafranca. Konnichiwa, Roger Antonio standby.
Lakay Ray Sibayan, ang malupit na malupit din ang boss nito, tumatagundong ito eh. Partner ko noon na pinapartner niya ako sa kanyang programa nung araw sa Rapido Hataw Balita ng alas 10:08. Kita mo naman ang isang Ray Sibayan ay makakapartner mo sa pagbabalita, ibang klase. Talagang proud na proud po tayo. Katulad po ngayon, naka-DZRH po ako. Alam niyo po, mahal na mahal ko pong DZRH. Diyan po ako galing. Yan po ako galing sa estasyon na yan. Mahal na mahal po namin yan. Ang kauna-unahan sa Pilipinas. Kaya kahit saan man kami nandun, ay dala-dala namin ang aming mga puso para sa DZRH. Kaya itong balita natin dito, parang DZRH din. Ba't wala na tayo sa DZRH nagre-report pa rin naman tayo sa kanila paminsan-minsan. Pero mahal na mahal po natin ang DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Magandang hapon sa iyo, Dennis Salcedo, si Rad Kapusa, nabanggit ko na kanina, at si Roger Antonio. Si Roger Antonio parang membro ito ng DZRH Operation Tulong, kung di ako nagkakamali Balikan natin mga balita mga kabayan, nang sa ganun hindi po tayo mainip, hindi kayo mainip dito sa ating broadcast. At marami pa tayong pag-uusapan mga kabayan, lalo na yung mga issue. Pero balita muna tayo, mamaya na yung mga issue. At pagpasensya nyo na yung mga friend natin sa FB minsan, nakapost tayo dyan na nagagalit po tayo. Pero kasi alam nyo po, may mga bumabanat sa amin dito ng mga saradong utak. Personalan yung kanilang gustong mangyari. Pero hindi po namin pinapansin yung mga yan kasi hindi naman namin sila ka-level. Hindi namin sila ka-level. At ang mga residente, dyan sa Mandaluyong po, meron pong sunog sa Mandaluyong. Sa Mandaluyong po, yung kahapon po yan. At pinangambahan ng mga residente ng Block 37 na Barangay Addition Hills, Mandaluyong City na nawalan ng bahay matapos masunog kagabi na posibleng magkahawaan yung naman ng COVID-19 dahil sa nagsisiksikan sila sa dalawang paaralan. Kahapon po may sunog, yung mga matulungin po dyan, yung mga talagang hindi nagkakonwari. Mga kababayan natin dyan sa Mandaluyong na nasunugan, puntahan po ninyo at bigyan nyo ng tulong. Huwag na tayo mag-Facebook na magpapakita pa na tumutulong doon. Tanggalin na natin yung mga ganyang style. Huwag na tayong magpa-epal pa na tumutulong po tayo. Hindi ganun ang tutulong pagtulong. Punta tayo dyan at kung nandiyan kami sa Pilipinas siguro, nagpapalugaw kami ngayon dyan sa Mandaluyong City na yan. Ayon kay Veronica Gonzales, nawalan na sila ng bahay sa gitna pa ng COVID-19 pandemic. Nalubhang pinoproblema ngayon ng mga residente dyan sa Block 37, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City na nasunugan ng bahay. Kagabi po nangyari yan. Yung Block 37, malapit lang po yan sa City Hall ng Mandaluyong City. Napakarami po kasing mga yung tinatawag na informal settlers, yung dikit-dikit yung mga bahay at yung mga bahay po nila talaga namang yung mga gawa sa light materials, madali pong masunog. Kaya pag nagliyab po yung isang halimbawa doon sa kusina nyo, may biglang nagliyab, tuloy-tuloy na yan. Kaya napakahirap po. Paliwanag ni Gonzales, doble umano ang kanilang pasakit na dinaranas. Ngayon lalo pat pahirapan ang muling pagsisimula ng panibagong buhay. Naman, grabe yung buhay naman. Nagkaroon na ng COVID, nasunugan ka pa. Anong mangyayari sa atin yan kung ganyan? Ano bang sinasabi nito? Babe, basahin ko mamaya yung yung mga sinasabi rito. Ano ba itong ayaw kong magalit? Talaga magalit. Yan ang sinasabi ko. Pag nagalit si Love Grace Gracias dun sa mga pinagpo-post niya laban sa amin, magtago na kayo. Yan ang pinapangambahan ko Yan ang pinapangambahan ko. Huwag kayong... Pag yan ang bumutok, Diyos ko Lord, sabi magtago na kayo. Yun yung iwasan natin. Yan din pong iniwasan ko na pumutok yan mga pinaggagawa ninyo. Kasi kilala namin ang mga balat po ninyo. Yung mga balat po ninyo na nandito kayo sa Japan, nakala nyo kung mga sino kayo, alam naman yung mga pinanggalingan nyo, kaya tumigil kayo. At nire-respeto naman namin kayo, hindi nga namin kayo pinapakialaman, ni haniho na nga, wala kami sinasabi sa inyo. Tapos kakanain nyo kami, paparinggan nyo kami na dilaw-dilawan. Hindi po kami dilawan. Ako'y hindi maka-Marcos, hindi maka-Aquino, at hindi rin ako maka-Duterte. Sa Pilipinas po kami. Pilipinas po kami na mahal po namin ang bansang Pilipinas kung kaya't nagsasalita po kami rito. At kung may nakikita kami maganda sa inyong mga sinasamba, pinupuri naman namin. Pag naman ganun, walang bastusan. Kasi kung ano yung pinapakita nyo sa inyong mga pag-uugali, yung sa mga post nyo, yung mga masasamang pag-uugali.
Ayon naman sa Bureau of Fire Protection ng Mandaluyong, humigit kumulang 1,000 pamilya o katumbas ng mahigit 3,000 individual ang napektuhan ng sunog na umabot sa general alarm. Napakalaki po yan. Napakalawak po ng inabot ng ano na yan, ng apekto ng sunog. Kasi general alarm, hindi lang fifth alarm. Kasi pag sinabi mong general alarm, yan pong usapang sa bombero, ay ano po yan, yung bang lahat na ng mga pamatay sunog sa buong Metro Manila ay kailangang sumaklulo. Yan pong ibig sabihin ng general alarm. Sa salitang sa mga natutunan po namin yan sa mga sa reporting sa pagdating sa mga police report, no, kailangan ng manawagan ng mga pag sinabing general alarm, may mga radyo po yan narinig na kailangan sumaklulo kasi hindi kakayanin yung sila lang yung titira diyan sa malapakalaking napakalawak na sunog. Yan po ibig sabihin yan. Ngayon pag first alarm lang, third alarm, second alarm, ilan lugar lang yung pwedeng sumaklulo. Pag sino bang general, pangkalahatan na yan na mga katabing mga grupo na mga pamatay sunog, volunteer man yan o mga government fire truck, sumaklulo na dyan. Sinasabing napag-alaman na dikit-dikit ang mga bahay at gawa sa light materials kaya inabot ng marastos na madaling araw pala na apula yung sunog. At sinasabi sa investigasyon na 6 ng nasugatan at ay wala naman sinasabi rito sa report na kasi hindi ko na English ito, tinatransfer ko na lamang sa Tagalog ng Insigida sa Ilocano. Under investigation pa rin ang pinagmulan ng sunog. Pero mayroon palang inaangguluhan na pwedeng sinadya yung arson, anggulong arson. Yan po yung ating mga balita. Anyway, yung mga banggitin ko lang yung mga pangalan ulit dito kasi baka magtampo. Lakay, walang kakupas-kupas, dumadagundong pa rin ang boses mo, sabi ni Roger Antonio Manzano. Si Kuya Roger Antonio Manzano parang isang reporter din ito sa ibang istasyon. Yes, Kuya, mga 90s pa. Sabi ni Pastor Robert, maliwanag din dito sa Ibaraki. Okay po, salamat. Salamat sa inyong mga feedback. At ang sinasabi rito ay ito raw yung subsidiya ng gasolina para sa libreng sakay ng DOTR sa mga health workers. Pinalawig pa ng Petron. Ito po yung tulong ng Petron. Pinalawig pa hanggang June 15, hanggang June 15 ng Petron Corporation ang pagbibigay ng fuel subsidy para sa DOTR free ride service for health workers program. Ayon kay DOTR Undersecretary for Administrative Affairs Artemio Tuason Jr., welcome development umano ito sa panig ng DOTR na nagpapaabot ng lubos na pasasalamat sa kagandahan loob ng Petron na nagbigay ng tulong na dapat ay nagtapos na noong katapusan ng Mayo. Ipinagpapatuloy ng oil company kasunod ng paglipat ng enhanced community quarantine sa general community quarantine simula kahapon sa Metro Manila, Central Luzon, Cagayan Valley, Calabarzon, Central Visayas, Pangasinan, Zamboanga City at Davao City. 4 na Petron Station sa PhilInvest, Alabang, Macapagal Boulevard sa Parañaque City, East Avenue sa Quezon City at Mandaluyong City ang maari pang kunan ng libreng gasolina. Ito pala yung magagandang mga ginagawa ng isang gasoline station, itong Petron Corporation. Dapat ito yung mga pinapupurihan natin na tumutulong sa ating gobyerno para sa ganun yung gobyerno naman ang sila naman ang tutulong dun sa mga hindi makasakay na mga kababayan natin na patungo sa kanilang mga trabaho dahil nga po sa kahirapan po ng pagbiyahe. Isa lamang ang Petron Corporation sa ilan pang mga oil companies na nagbigay ng suporta sa programa mula pa noong April 18. Umabot na sa mahigit 1 milyon ang kabuuan ng mga mananakay hanggang May 31 sa buong bansa ang nakinabang sa libreng sakay na para sa mga health workers program ng DOTR. Yan po magagandang balita. Ito yung mga health workers, yung mga frontliners, sila yung sagot na yung panggas. Hindi na po problemahin yung mga gas. Kaya yan ang mga gandang tularan dapat ng iba pang mga malalaking kumpanya na hindi man sila gasoline station, siguro may mga parents, bumili na lamang sila at magbigay ng pondo para dun sa DOTR para sila lang bumili at tumulong sila sa Petron. Magandang hapon kay Ma'am Annabel Romero from Spain.
Sabi ni Toldo Ulaw, okay, see you soon. Love, Grace, gracias. Pasalubong ko. Pasalubong daw, babe. Yung pasalubong mo raw. Magandang hapon sa iyo, Cornelia Abesia. Kay taga Surigao City to. God bless you always, sir. Yes, God bless you too. God bless us. Colex Suliman, mabuhay Radio Japan Worldwide. More power. Sabi ni Toldo Ulaw, opo, oo, nandito pa, Love, Grace. Kailangan kauwi dito. Miss na rin kita. Ingat kayo ng babe mo. Wow, grabe. May babe pa talaga. Dito na nagkwentuhan itong mga kaibigan natin dito sa Mabuhay Radio. Hello, sabi ni Anchan. Hello po, snack time po dito. Lika po, gusto ko lang talaga makita lahat in person ng tawanan, kainan, chikahan. Si Anchan, di ko alam kung nasaan si Anchan. Si Anchan. Ang sabi naman ni Juby Rodela Dudin, ang atang. Nag-atang gani ko hain ka he. Nag-atang gani ko hain ka. Nag-ibig sabihin na naghanda raw siya. Ibig sa Tagalog ba na ito? Tama ba ako? Nag-atang gani ko hain ka. Oo. Yan. Sure ka pa? Sabi pa na Toldo Oldaw, sure, ikaw pagurugi jud ko. Uhaw. George Noel Tabayo, maliwanag dito sa UAE. Minsan makakwentuhan kita, George Noel Tabayo, sa Buhay OFW naman. Yung Hugot OFW ng ating programa ay magkwentuhan tayo, kabayan. Love, Grace, Miss Kiss, Miss you, kasing Charlie Pagaran. Love. Nanonood ba sa atin si Brad Charlie? Magandang hapon sa iyo, Brad Charlie Pagaran. Mabuti lang si Brad Charlie na nahimik ito. Hindi ito nagko-comment kung ano-ano. Samantalang iba dyan, mga kaibigan natin, nakikisaw-saw din sa post ng iba na kunyari hindi nila alam. Mga kaibigan tayo, wag naman tayong magpersonalan. Mahal ko kayo . Alam namin, mahal na mahal ko kayo. Pero wag naman ganon, wag naman bastusan. Maribik Akatsuka, God bless you, from Yamato si Kanagawa Ken. At si sabi ni Toldo Ulaw, thanks Club Grace, ingat you. Ingat you. May bikay natawa ako sa kanya dahil di niya maintindihan ang Bisaya natin. Haha, bibo. Oo nga naman. Yung iba kasi, alam niyo po ako na intindihan ko rin yung ibang salitang Bisaya. Ang problema na lamang, yung iba, hindi ko namang yung malalim na Bisaya po, pagbasahin sa inyo po, hindi ko masyadong maintindihan kahit paanong paliwanag kumbaga kahit paulit-ulit kong basahin yan, talagang hindi ko po maintindihan. Hindi ko maintindihan yan. Samantalang nagdagdag pa ng dalawang bagong ruta sa lungsod ng Quezon upang mapalawak ang maserbisyuhan ng libreng sakay sa panahong limitado ang pampublikong transportasyon. 14 na bus ang babiyahe sa mga ruta na nakitaan ng maraming stranded na pasahero. 14 na bus ang babiyahe sa mga ruta na nakitaan ng maraming stranded na pasahero. Ayon kay Assistant City Administrator for Operation Alberto Quimpo, ang unang rutas ay mula sa SM Fairview, yung mga taga Quezon City, hanggang sa Quezon Avenue MRT na dadaan naman dyan sa Commonwealth Avenue. Magkakaroon daw ng pick-up points sa bahagi ng Atentor FCM. Hindi ko na alam itong Atentor na to. No? Doña Carmen, dyan po sa may Commonwealth. Don Fabian, makinig mga taga Quezon City. Dyan sa Litex Commonwealth Market at Riverside, Batasan, Don Antonio, sa may Batasan, sa Luzon, Tandang Sora. Ang pangalawang ruta naman ay mula sa Novaliches Bayan hanggang North Avenue MRT. Nadadaan po yan sa Quirino Highway at Mindanao Avenue. Napagpapatuloy naman ang libreng sakay program para sa mga frontliners. Umapala ang city government sa publiko na magpakita ng kooperasyon para hindi kumalat pa ang nakakamatay na virus. Yan po yung ating mga balitang nakalap mula dyan sa bansang Pilipinas. Siyempre, yan po sa Maynila, kasi ang sentro po ng pagbabalita, mga pangalap ng balita, yan po sa Metro Manila. Yan po lahat. Hindi po dun sa mga probinsya. Basahin ko lamang yung mga... Hello, shout out dyan kay Jan Abril Estabilio.
Etong si Mario Maan Rosario Estabilio, yung mga Estabilio clan, ha? Estabio, sa salitang Kastila, sabi ko nga Estabio ang tamang salita dyan, ha? Estabio, pakishare at ang ating broadcast at yung mga group nyo at and then paki-watch party na rin para madagdagan pa yung bilang ng ating naabot kasi meron na tayong halos 50K na nanonood sa ating broadcast all over the world. Yan po yung ating natuklasan sa magaling na engineer na si Tristan na nakakalikot niya pala yung mga, alam pala nila yung mga ganyan, kung gaano saan na narating yung broadcast. Kung sino yung mga nag-like, nakikita nila pala yan. At mga followers at nanonood, may napadaan sa kanila mga bull, nanyan pala yan sa FB. Ano? Alam pa nilang kalikutin yan. Magandang hapon ulit kay Ma'am Carmen Agnes. Si Edmond Mesa, magandang hapon sa iyo. At si Dots Albao, si Zoraida Estabilio at Nubida, at si sino pa to? Kaysim Habel Bikilya. Ayan. Baka may mga nakaligtaan akong basahin dito. Mapagalitan tayo mga kaibigan natin. Ayan, okay. Sandali, magbasa lamang ako ng komento rito. And then, ano na tayo? Magkakwentuhan na po tayo at magkukumustahan pa rin. Okay. Anong oras na ba rito sa Pilipinas? Ang oras po dito sa Japan ay 31 minutes. Makalipas po ang alas 4 ng hapon. Kayo po nanonood dito sa MRJW Mabuhay Radio Japan Worldwide. At ako pong yung nakasama. Ako po si Edmar Estabilio. Aloha Angela Santos Pascua. Magandang hapon. Kumusta kayo dyan sa Japan? Mabuhay Radio Japan Worldwide. Aloha Angela Pascua. Ingat kayo dyan sa Singapore. Aloha sa... Sana magkita tayo sa Pilipinas. Oo naman, pagka magkita-kita tayo ng aking high beloved na sila Grace Gracias. Huwag kayo mag-alala, hindi tayo, siyempre, kailangan natin magkita-kita, magkumustahan, lalo na may mga willing po na mag-volunteer bilang reporter dito sa Mabuhay Radio, ay makipag-connect lang po kayo sa amin at tuturuan namin po kayo, ha? Tuturuan namin kayo kung paano at gagawin namin ang aming makakaya nang sa ganun magkaroon po tayo ng ugnayan kung paano natin yung connection kasi napakahirap po ng connection talong lalo dyan sa Pilipinas. Magandang hapon sa iyo. Sandali, bakit gumagalito yung computer, ha? Dito ko na lang babasahin. Si Flor Delisa Luberte Parago. Good PM, sir. God bless po watching from Malaysia. Kumusta ingat dyan sa Malaysia, ha? Sa Malaysia. Yan. Dito kasi, dito naman sa kabilang cellphone ko, iba naman yung mga nanonood dito. Grabe pala, ano? Yan. Anyway, abangan nyo po yung mga programa namin ni Colex sa Sabado ng hapon at yung programa natin sa Upland Bayanihan na kung saan magre-report po ang lahat ng mga correspondent natin sa iba't ibang dako ng mundo. Hindi man sila mga totoong reporter pero tinetrain po namin sila. At kung mayroon kayong mga public service, mga nanonood sa atin all over the world, ay makipag-ugnayan lang po kayo sa amin at kami na pong bahalang tumawag po sa inyo. At kung meron kayong pwedeng i-share sa amin ng mga kaganapan dyan sa inyong kinaroroonan, may mga pag-usapan tayong issue na sa ganun ay maaksyonan, ay nandito lang po ang Mabuhay Radio Japan at na handang maglingkod kasi ating programa po ay para sa mga OFW. Kung tayo hindi po napapansin ng lipunan sa ating manamahal na bansang Pilipinas, nandito po tayo, pwede tayong magsalita rito. Binibigyan po namin ng pagkakataon, sabi nga natin, yung mga hindi napapansin ng lipunan. Pwede po yan dito sa Mabuhay Radio Japan at magtutulungan po tayo sa paglilingkod sa pagbabalita. At kung meron tayo mga gustong tulungan, pwede natin gawin dito. Magsama-sama po tayo. Maayong hapon sa iyo, Biki Judy Rodela, Doclin of Taganaan, Surigao del Norte at sa lahat ng Caraga Provincial Hospital, Surigao City, at sa lahat ng frontliners dyan sa Caraga Hospital, mabuhay po kayong lahat dyan sa Pilipinas. Yan po ang sabi ni Love Grace Gracias, aking wife love. Ingat dyan sa opisina ngayon, aking wife love. Hello, Miles Brunes, yung ating kababayan, si Miles Brunes Beltran. Isa rin, miss you Miles. Nanonood ba sa atin si Miles? Babe, nanonood ba sa atin? Ay, kumusta ka Miles? Sana magkita-kita tayo at namimiss ka na rin namin. Magkita-kita tayo at marami tayong pag-uusapan at isasama ka namin dito sa isang araw dito sa ating live broadcast sa Miss Miles. Yan.
Okay, wala na ba ako nakalimutan? Si Jopas Manzanares Oquendo. Maraming salamat sa iyong panonood sa atin dito sa Mabuhay Radio Japan dahil wala na tayong oras mga kababayan. Wala na tayong oras. Sabi ko nga natin, yung mga willing na mag-volunteer bilang mga reporter dito sa Mabuhay Radio Japan Worldwide ay kontakin lamang po kami kasi meron po kaming reporter dyan sa Claveria, Cagayan, sa Tagat. Yan si Red Kapusan. At si Romel Asuncion, kababata ko ito, kabats ko rin ito. Eh, kung sino man po sa inyo, nandyan ba kayo sa Mindanao, nandyan po kayo sa Luzon, sa Visayas, at nandyan kayo sa Australia, dyan kung saan man, dyan sa Amerika, pwede tayong magkontakan dito, magbalitaan po tayo, ha? Kaya yung mga willing, sabi nga natin, ay magparamdam lamang, magparamdam kayo at nang sa ganun bibigyan namin kayo ng pagkakataon na mag-report dito sa Mabuhay Radio Japan. Ha? Huwag po kayong matakot na magsalita sa radyo. Kasi unang-una, madali lang po ito madali lang naman. Pagka masasanay na kayo mga kababayan, kahit nandiyan kayo sa ibang bansa, at pwede namin kayong tawagan at magbigay kayo ng mga balita rito. Gamitin po natin, bibigyan namin kayo ng mga official ID ng Mabuhay Radio. Nang sa ganun, kagalang-galang naman ang inyong dating at kami susuporta po sa inyo. Kung kayo po'y mangangalap ng balita dyan sa inyong kunyari sa City Hall, puntahan nyo si Mayor, puntahan nyo si Congressman para ma-interview natin, ay meron kayong ipapakitang ID. Ha? At sa isang araw po, magkakaroon po tayo ng mga game show, yung game show, yung parapol. Parapol and then, yung news director ko talagang, magpaparapol po tayo yung mga gusto yung ng load lalong at wala ang pipiliin nating manalo yung mga mahilig mag-share at magpa-watch party. Okay. Isa mo nang awitin nating i-play. Ito yung paborito kong kanta rin ito. Etong kay Lea Salonga, The Journey. Half the world is sleeping, half the world's awake, half can hear their hearts beat. I think I have to watch this. Half just hear them break. I am but a traveler, been most everywhere. Ask me what you want to know. What a journey it has been, and the end is not in sight, but the stars are out tonight, and they're bound to guide my way. When they're shining on my life, yes, I can see a better day. I won't let the darkness in. What a journey it has been. I have been to sorrow, I have been to bliss. Where I'll be tomorrow, I can only guess. Through the darkest desert, through the deepest snow, forward, always forward I go.
Alam ko, paborito rin yung kantang yan. The Journey ni Miss Lea Salonga. To guide my way when they're shining on my life, I can see a better day. I won't let the darkness in. What a journey it has been. Hello, maraming salamat sa mga nag-share. Si Joel Cabaela San Jose. Kumusta ko yang? Yung Isla Pamilya natin, bukas na ba yung umise, no? Bukas na po yung Isla Pamilya pero wala pa raw sumba. Nakikita ko sa mga post ni Kuya Joel Cabaela San Jose. Sana magtuloy-tuloy na po yung ating balik sa normal na. Nang sa ganun, bumalik na rin yung pagsusumba ng ating mga kababayan dyan sa Isla Pamilya. Dyan po yan sa Kamata, no? Napakagandang pumunta dyan. Napakasarap po mag-enjoy dyan sa mga Filipino food. Mag-food trip po tayo dyan. Dyan sa restaurant ni Kuya Joel. Dali lamang. Pumapasok itong ano natin. Ano? Yung ating ang tawag dyan. Bedding ng Mabuhay Rayo Japan. Pero yes, maraming salamat din sa nag-share si Ma'am Poso Pelisa dyan sa Paris. Sa Paris. Maganda pong makarating po dyan sa Paris. Sana makarating po kami dyan. Love, Grace, Gracias. Love Yourself ba yun? Kanta ba yun? Love Yourself? Ano bang love Yourself? Love Yourself. Hanapin ko lamang yung Love Yourself, no? Kasi may nagre-request dito alam niyo naman hindi pwedeng hindi pagbigyan. Talagang alam mo naman, nanginginig pa babe, nanginginig pa. Love Yourself. Yun. Mindak-indak muna kayo dyan kasi habang pinaplay natin itong kantang ito, kasi hinahanap ko lamang yung kanta. Magandang hapon kay Arnie Estabillo. Magandang hapon sa iyo, kabayan o kamag-anak ko rin ito. Napakarami naming Estabillo sa totoo lang. Ha? And all the clubs you're getting using my name. You think you broke my heart. Papaalam na sana ako pero may marami pang umahabol. Kaya alang-alang po sa inyong mga late tuners. Magpapatuloy pa tayo kahit mga hanggang alas 5 lamang ng hapon. You still in my phone now. Baby, I'm moving on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Baby, you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, and now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song 'cause I didn't want anyone thinking I still care. I don't, but you still lit my phone up. And baby, I've been moving on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Baby, you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, and now I know I'm better. Indak-indak kayo dyan. 'Cause if you like Actually, nagpapatugtog ng reggae pagka Sabado. much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
times that made me feel small. I fell in love, nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Am I able to let you break down my wall? For all of them times that made me feel small. I fell in love, nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Pakibigyan nyo ako ng feedback mga kababayan, mga nagmamahal sa Mabuhay Radio Japan, kung okay na yung ating boses. Malino na ba? Dumadagundong na ba? O kaya naman nawawala pa rin ba? Katulad ng mga nakaraan? Still holding on to something. You should go and love yourself. 'Cause if you like the Ay kumakabay si Jopa sa Manzanares. Ha? Manzanares, Cuendo. love yourself. And if you think Hello, magandang hapon sa iyo, Princess Ashley Hernandez Ablian. Nasaan ka ngayon, Princess? Yan, napakinggan nyo yung Love Yourself reggae version. Reggae version. Ito naman. Siguro gustong-gusto nyo yung mga reggae na awitin kasi nga mapapaindak kayo habang nandiyan kayo sa inyong nakaupo man lang kayo. Napapaka-indak-indak din kayo, di ba? Hello. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you liked me to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. Ang sabi ni Princess Ashley Hernandez sa Ablian, sa Riyadh daw siya sa KSA. Ingat yan sa Riyadh, ha? Sabi naman ni Jopas, ang I love music kuya. No music, no life. Oo nga naman, napakasarap di ba? Yung lalong-lalo na kung mga reggae, napapaindak-indak ka. Diba? Ngayon, kung gusto mo medyo mapapaiyak ka, di makinig ka ng mga love song na mga medyo may hugot. Sorry for breaking your heart, but it don't matter. Clearly, doesn't tear you apart anymore. Conqueror. Hello, how are you? Well, it's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you well. Yeah. And did you ever make it out of that top when nothing ever happened? It's no secret that the both of us running out of time. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you sorry for everything that I've done. Maraming salamat sa mga nakikita kong nagsishare dito sa ating broadcast. Seem to be wrong. Hello from the other side. Hindi lang siner siya yung dito pina-watch party pa talaga. Kasi lumalabas pa yung mga pangalan nyo rito yung mga nagsishare, ano? Kaya nagpapasalamat po kami sa inyo. Sabi nga natin wala tayong ibang layunin dito kundi maabot yung ating mga kababayan na sa iba't ibang dako ng mundo na mayroon palang Mabuhay Radio Japan at makapaglingkod po tayo sa kanila sa pamagitan ng pagbabalita, paglilingkod sa pagbabalita at serbisyo na rin siyempre. Mga balitaan at kung meron tayong magagawang tulong para sa kanila, yung mga nangangailangan
ay kikilos po tayo, magtulungan po tayo. Iparating po natin sa mga kinaukulan. Gisingin natin sila kung sila natutulog. Kakalampagin natin ang gobyerno para lang kumilos. Hello, magandang hapon sa iyo, June Juanite ng Surigao City. Classmate pala yan ng aking may bahay. Ha? Nasa June Juanite na reporter natin ngayon dyan sa Surigao City. Yan si June Juanite. Yan po yung ating nag-report din na isang broadcaster din to dyan sa Surigao City. Itong si June. Ha? Maraming salamat sa June. Masipag itong mangalap ng balita. Nakikita ko, pinopost niya po yung gamit ng aming logo, yung kanyang mga nakakuhang mga balita. Yan po yung maganda dun sa mga, yung nakikita kasi dyan yung mga interesado sa mga mga ganitong gawain. Kung interesado po talaga, gagalaw at gagalaw. Ibig sabihin, magbibigay ng panahon para makapag-join o kaya makapagbigay ng balita sa atin, makapagserbisyo. Hindi na natin kailangan pang sabihan na puntahan mo yung ganito, gawin mo yung ganito. At di ba? Kasi willing kang matuto, gusto mo maging journalist din, legit. Dito ka, ite-train ka namin at hindi ka namin pabayaan maging tawaging hausaw, ibig sabihin peking media. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself. Hello, magandang hapon sa iyo, Kuya Homer Reyes, ang nag-share sa atin ng ating broadcast. I used to know you look like a movie. Hello, Miles, sabi ni Love Grace. Yes, Miles Beltran Brunes, the original trees sa Himpapawid. Lilipad na tayo. Malapit na talagang lalabas na ako. Malapit na. Photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized the sad of getting old and made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fear, 'cause nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said. Hello, magandang shoutout daw sa lahat ng buo at kanapyo ng Voice of Love Group Worldwide. Yan. Sabi ni Princess, pag-share mo sa group nyo itong ating broadcast sa Princess Ashley Hernandez Ablian. Diyan saan ka nga ba lugar? Riyadh. Sa Riyadh, KSA. Itong si Princess. Hello, magandang hapon kay Nieves Ablan. Isa ring Ilocano ito. Naimbag nga malem kanyayo. Kakabsat kin gagayem. Ibig sabihin po sa Ilocano, magandang hapon sa iyo mga kapatid at mga kaibigan. Sa hapon po yan, ibig sabihin lang po yan, konnichiwa. Konnichiwa minasan. Arigato gozaimashita. Yun lang alam sa... Yoroshiku onegaishimasu. Hello, magandang hapon sa iyo, Boss Andy Vital. Isang magaling na pinaka-the best news director niyan sa DZRH. Nagretiro na rin, ano? Yan po si Boss Andy Vital. Ka-level po yan nila Jutarok. Yung mga iniidolo natin na broadcaster sa Pilipinas. Yan po si Boss Andy Vital. Magandang hapon po, Boss Andy Vital. Ito yung mga magagaling sa mga yung papakinggan pala yung broadcast. Alam nila kung maganda yung tunog, ano? Magandang hapon din kay Winplay. Isa sa mga naging kabahagi nito ng DZRH nung nandiyan tayo. Si Winplay, di ba? Tama ba ako, Winplay? Ikaw ba yung nakakasama namin doon sa isa kayatang yung OJ, di ba tawag doon? Kanina po yung mga late tuners at viewers, nagbalita po tayo kanina pero napunta sa tugtugan yung ating broadcast. Kasi nga naman mga nag-request. Nagpapaalam na ako kanina pero may humirit sila. Humirit sila dito, ha. At maganda raw. Magpatuloy muna ako. Wag daw mo ako magpaalam. Kita mo naman. Sabi mapagbigay po tayo, ano?
Ang sabi ni Princess Ashley Hernandez Abliam, Voice of Love Group Worldwide, Sister Milmira Reyes, New York, NYC, USA. Kita mo na sa USA pala yung mga membro na ito, mga ito, matitindi pala talaga. Ha? Babalikan ko lamang ibang mga ano rito kasi may mga nakakaligtaan tayo minsan at napapagalitan tayo dahil nga dun sa mga hindi na daw natin nababate yung kanilang mga message o nababasa yung kanilang mga message after nating, di ba? Sasayaw-sayaw tayo ng konti pag ano. Thank you, thank you. Stuck on you, got this feeling down deep in my soul, and I just can't lose. Pambagising, Stuck on You, reggae version. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way, mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see, and that a woman like you can wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. I pack up my troubles and I throw them all away. First this time, little darling, I'm coming home to stay. Oh, stuck on you, got this feeling down deep in my soul, and I just can't lose. Guess I'm on my way. So hard to see, and that a woman like you can wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. Ang sabi ng Facebook, meron nanonood sa atin na 453 katao. Hindi yan dito sa asking screen ha. Dito, dito mismo sa barometer ng Facebook ng page ng Mabuhay Radio Japan. Stuck on you. Ay maraming salamat sa iyong pag-share, Princess Ashley Hernandez Ablan. Yes sir, I already shared to my 3 groups your program. Maraming salamat. Sabi mo, i-watch party na rin ha, mas maganda. May mga load po yan kaming ibibigay dun sa mga mabubunat namin mahilig mag-share. Kasi usong-uso na po ngayon sa mga ganitong mga programa. Yung pamimigay ng load, abangan po ninyo yan. Siyempre, lalong-lalo dyan sa Pilipinas. Kasi kung nandiyan kayo sa ibang bansa, sa mga maunlad na bansa, hindi nyo kailangan ng load, di ba? Sa Pilipinas, siyempre. Yan ang Stock on You. Stock on You po yung pamagat nyo, no? Reggae version, no? At by request po yan, kaya plinay natin. Napapaindak, ano? At I found a love. dalawang pang tugtog bago tayo magpaalam. Kasi
Sabi nga natin, tumatakbang oras, mahalang bayad sa Borogano. On air, mamahal. Follow my lead. Well, I found a boy, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding my baby. I dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you look a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Baby, you look perfect Well, I found a woman that's stronger than anyone I know. Well, she shares my dreams, my hopes, and they will share. Ooh, I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. 'Cause we are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Baby, you look perfect tonight. Maraming salamat kay sa pag-share ni Homer Reyes, si Ami Sager Bangkoy. Magandang hapon sa inyo. Si Kuyang Joel Cabael, si Ma'am Puso Felisa, at si Toldo Ulaw. At yung mga una kanina ay nabanggit ko na. No? My favorite song. I have faith in what I see. I've met an angel in person. No, I don't deserve this, 'cause she looks perfect tonight. Whoa, she looks perfect tonight. He looks perfect, he's perfect, yeah, he's worth it. He looks perfect tonight. Ayun. She looks perfect tonight, sabi ng kanta. No? Talaga namang perfect na perfect daw. Anyway, maraming salamat po sa inyong magbigay ng panahon dito sa Mabuhay Radio Japan Worldwide sa ating mga balitang ating nakalap na binalita kanina at napunta po yan sa tugtugan. Maraming salamat po muli. Abangan nyo yung mga iba pa naming programa dito sa Mabuhay Radio sa mga susunod na araw at yung Oplan na Bayanihan na ating pinapalakas para sa serbisyo at paglilingkod sa ating mga OFW. Ito po yung balitaan na kung saan nagkakalat po yung ating mga correspondent sa iba't ibang dako ng mundo
At abangan po nyo yan. Kahit hindi po sila mga reporter, ay binibigyan namin sila mga pagkakataon na mag-reporta dito sa ating istasyon. Kahit sino po sa inyo, kung sinong gustong matuto at willing pong i-train, ay welcome po kayong lahat dito. Magandang hapon muli sa inyo. Ang oras po dito sa Japan ay 5 minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon. Sa ngalan ng bumubuo ng Mabuhay Radio Japan, ako po si Love Grace Gracias, ang aking wife Love, at si Tristan, Engineer Tristan, at si Boss Andy Vital. Magandang hapon sa inyo. Ako po muli si Edmar Estabilio, isang awitin ang iniwan ko sa inyo. And I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surround, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more war, and our children will play one day, one day, one day. Yung mga bumabanat po sa amin, one day po magkita-kita tayo. Papakita namin sa inyo kung ano yung mga pagkakamali po ninyo. Kami po yung pagka napakapakan, ay gagawin namin kayong tuntungan. But their feet on the souls of the innocent, blood-drenched pavement. Keep on moving, though the water's still raging. And in this place, you Hindi po sa inyo ang Japan. Huwag kayong maghari-harian dito sa Japan. Ha? Pare-pareho lang tayong dayuhan dito sa Japan. May panahon kami para sa inyo. Harapin na namin kayo ng araw. Yung talagang tao sa tao. But I never let it get me down. So when negativity surround, I know someday it'll all Pareho lang din tayong napadpad dito sa lupang bansang Japan. I've been praying for. Huwag po kayong akala niyo kung sino kayo.